Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Kent Aidapitilia at ang aking iuulat sa araw na ito ay ang aming isinuring nobela na pinamagatang Dekada 70. Sa panimula, ang Dekada 70 ay isang nobela na isinulat ni Luwalhati Bautista. Kinukwento nito ang mga nangyayari sa Pangulo na dating Pangulong Ferdinand Marcos at sinisimbolo ang pamagat sa panahon ng martial law. Sa may akda naman, si Luwalhati Bautista ay isang Pilipinong manunulat, nobalista, liberal, na aktivista at kritiko sa politika. Ang kanyang mga akda ay Dekada 70, Gapo at Bata, Paano Ka Ginawa. Lahat ng ito ay nanalo ng Don Palanca Memorial Awards ng Panitikan. Sa buod ng nobela ay nag-uumpisa ang nobela sa pagpapakilala sa mga tauhan at nabigyang pansin na ang nagkukwento na si Amanda ay isang uri ng asawang alipin makalumang paniniwala sa tungkulin ng babae at lalaki. Unay din niyang binigyang pansin ang mga pangyayaring sa kanyang kapaligiran, subalit nang magsimula ng manaig ang damdaming aktivista ni Joles at ang pagkamapusok ni Gani ay nabahala siya ng lubusan. Unti-unti ay nagkaroon siya ng kuryosidad kung ano nga ba ang dahilan ng pinaglalabang prinsipyo ni Jules na kadagalan ngay tuluyan ng sumapi sa kilosang kalaban ng pamahalaan. Bunga nito ay nagkaroon ng lamat ang relasyon ng magpapamilya, pati na rin ang iba pang anak na sina M, Jason at Bingo ay nakaranas ng suliranin bunga ng batas militar. Kinalaunan, dumaluhong ang iba't ibang pagsubok sa pamilya Bartolome ng pagkakulong ni Jules at pag-aawat maagang paghihiwalay ni Gani at Evelyn, pagbubulakbol ni Jason sa pag-aaral at pagtatanong ni Bingo sa nangyayari at ang pagiging napusok na manunulat na si M. Katagalan ay di inaasahang namatay si Jason. Nabiktima ng salvaging kaya nagkaroon ng pagtatalo sina Amanda at Julia na halos umabot pa sa puntong pagkikipaghiwalay. Salamat naman ay di natuloy ang binabalak gawin ni Amanda at dahil doon ay patuloy na hinaharap ng magkasama ang mag-asawa ang lahat ng suliraning bunga ng batas militar. Sa huli, tagumpay na nalagpasan ng pamilya Bartolome ang mga pagsubok sa nananatiling buo at ugnay at samahan sa isa't isa. Nakita natin kung gaano kahalaga ang pagiging matibay ang pundasyon ng isang pamilya upang makayanan ng lahat ng banta at mga problema. Yun lamang po sa buod at dumako naman po tayo sa pagsusuring nilalaman. Sa tauhan, si Amanda Bartolome ay ina ng pamilyang Bartolome. Si Julian Bartolome Sr. ay ang ama ng pamilyang Bartolome. Si Julius Bartolome ay ang panganay na anak, habang si Sagani Bartolome ang ikalawang anak ni Julian at Amanda. Si Emmanuel Bartolome ang pangatlong anak ng pamilyang Bartolome at si Jason ang pang-apat na anak, habang si Ingo naman ay ang bunsong anak ng pamilyang Bartolome. Sa tagpuan naman, ang tagpuan sa pelikulang ito ay ang bahay ng mga Bartolome at ang kulungan. Sa banghay, sa simula ng nobelang Dekada 70, pinapakita ang pamilyang Bartolome, isang middle class na pamilya na nabubuhay sa Maynila noong panahon ng batas militar sa Pilipinas. Pinapakita ang normal na pamumuhay ng pamilya at ang pangyayari sa kanilang buhay bago pa man sumiklab ang mga kaganapan na magbabago sa kanilang mga pananaw at pagkilos. Sa gitna ng nobela ay makikita na ang pagbabago sa mga karakter at ang mga hamon na kanilang natatamasa sa panahon ng martial law. Pinapakita ang pagkakabahala at pag-aalala ng mga magulang sa mga anak nilang nahuhumaling sa mga aktibidad ng pag-aaktivista at paglalaban para sa kalayaan at katarungan. Pinapakita rin ang mga pagsubok at panganib na kanilang hinaharap bilang pamilya na nais mabuhay ng malaya at may dignidad. Sa wakas ng nobela, ipinapakita ang pagbabago at pag-unlad ng mga karakter matapos ang mga karanasan at pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Pinapakita ang pagkakabuo ng kanilang mga paninindigan at ang kanilang paglaban para sa mga karapatan at kalayaan. Nadumako naman tayo sa teoryang pampanitikan. Ang mga teoryang nakikita namin nung isinuri namin ang nobela ay una ay ang teoryang feminismo. Sa nobela, mababasa natin na ang asawa ni Amanda na si Julian ay mababa lamang ang tingin sa kanya bilang isang inang nag-aalaga sa kanilang anak. Hindi siya pinapayagan magtrabaho dahil sapat naman ang ikinikita ng kanyang asawa. Limitado lamang ang pwede niyang gawin.
Nakita din namin nung isinuri namin ang nobelang ito ang teoryang existentialismo. Pinagpakita dito ang pagpasya ni Jolis na pumunta sa Bicol upang sumali sa NPA kahit ayaw ito ng kanyang mga magulang. Sa huli naman nakita namin ang teoryang realismo. Ang halimbawa ng teoryang realismo sa nobela ay ang pagrarally o pagpoprotesta ng karapatan ng mga sambayan kung saan ito pa rin ay nangyayari sa kasalukuyan. Dumako naman tayo sa pagsusuring pampanitikan. Sa bisa sa isip ng mabasa namin ang nobelang ito ay napagdadam namin na dapat nating bigyang kamalayan at pag-unawa sa mga pangyayari at karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng martial law, sapagkat ipinapakita ng panahong ito ang mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng ating kapwa Pilipino sa gitna ng diktador na pamumuno na nagdudulot ng pag-aabuso sa karapatang pantao. Bisa sa damdamin naman, ang damdaming nangingibabaw matapos naming mabasa ang nobela ay ang damdaming galit, o kami ay nagalit na matapos namin ang mabasa ito. Galit sa mababang pananaw ni Julian sa kanyang asawa na si Amanda na dahil siya ang lalaki ay siya ang hari ng kanilang pamilya at limitado lang ang nagagawa ng mga babae, at nagagalit rin kami sa mga diktador na pamumuno sa panahon na iyon. Sa bisa sa asal naman, ang nobelang ito ay naglalayong magbigay inspirasyon at magpabago ng pananaw sa mga mambabasa sa karapatang pantao na lahat tayo ay may karapatan sa ating sarili mapaanong rehiyon, kasarian, paniniwala at lahi meron ka. At sa huli naman, ang implikasyon sa lipunan. Ang implikasyon sa lipunan ng nobelang ito ay ang pagpapakita ng pag-aapi sa karapatang pantao at kawalan ng kalayaan at kung ano ang epekto nito sa mga mamamayan sa panahon ng batas militar, ang pagpapaira sa diktatorya sa Pilipinas noong dekada 70. Yun lamang po ang aming pag-uulat patungkol sa aming isinuring nobelang dekada 70. Maraming salamat po. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsusuri ng dulang sa pula sa puti. Ang pagsusuri ng dulang sa pula sa puti ni Francisco Soc Rodrigo. Si Francisco Soc Rodrigo ay pinanganak sa Bulacan noong Enero 1914. Nag-aral sa pamantasang Ateneo de Manila at namatay noong Enero 4, 1978 dahil sa kanser. Siya ay isa rin ay nanalong senador ng 2 termino sa magkaibang administrasyon. Isa ring kolumnista sa pahayag ng Malaya at Philippine Star. Naging mamahayag sa telebisyon sa ABS-CBN para sa mga kuro-kuro ni Soc Rodrigo. Kilala din na isang kritiko ng politika at isyo ng sosyo-ekonomikal. Ang dulang sa pula sa puti ay isang tula na nagmumulat sa atin sa mga isyo ng lipunan, tulad ng pag-asa sa swerte para magkapera at ang pagkalulong sa sugat. Isang magandang pagpapakita ng mga isyu ng lipunan, partikular sa ugali ng pag-asa ng karamihan sa swerte. Napapanahon din ito dahil marami pa rin hanggang ngayon ang nalulong sa sugal, ngunit hindi nakikita ang masamang epekto nito. Ngayon ay isusunod naman natin ang pagtatalakay ng buod. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Jubim Kumpayan. Sa araw na ito ay tatalakayin ko ang akdang sa pula at sa puti. Ngayon, itong si Siling at si Kulas, sila ay mag-asawang hindi gaanong mayaman. Sila ay nasa saktong katayuan lang sa buhay. At ito namang asawa ni Siling na si Kulas ay nalulong sa bisyong pagsasabong. Itong si Kulas, palaging talunan sa sabungan. Hindi sinuswerte sa sabong. Ngunit si Siling ay napaisip na dahil sa kanyang asawa na palagi na lang natalo sa sabong, napaisip si Siling na para hindi sila mabaon sa hirap, ay si Siling nakapagdesisyon na pumusta ng palihim sa manok na kalaban ng manok ng kanyang asawa. At ito naman si Teban na kapitbahay nila Siling at Kulas ay pinayuhan ni Siling na
gamitin ang kwarta ni Siling upang ipusta doon sa kalaban, At sa kalaunay, dahil sa desisyon ni Siling at inisip ni Siling na kahit man matalo o manalo si Kulas, ay hindi pa rin mawawala ang kanilang pera, hindi mabawasan, kasi pabalik pag si Kulas ay natalo, si Siling naman ang mananalo, at kung si Siling ang mananalo, si Kulas naman ay matalo. Yun, hindi siniswerte si Kulas, palagi siyang natatalo, at si Siling ang palaging nananalo. At doon na nakapagdesisyon si Kulas na hihinto na sa pagsasabong at kalimutan niya ang pagsasabong kasi hindi naman pumapanig sa kanya ang swerte. At doon, ito naman si Castor na kasama ni Kulas, ay sinabihan niya si Kulas ng kanyang estratehiya sa pagsasabong para si Kulas ay mananalo palagi at suswertehin sa pagsabong. Sinabihan niya si Kulas na lalagyan ng karayom ang paa ng kanyang manok para hihina ito, at sa kalaban pupusta si Kulas. At yaon, medyo nabahayan si Kulas at babalik siya sa pagsasabong, at sinabi niya sa kanyang asawa na babalik uli siya sa pagsasabong at manghiram siya ng pera para ipupusta niya sa kanyang ipupusta niya sa sabong. At doon pinahiram ni Siling ng pera kasi nangako naman si Kulas na pag natalo siya sa sabong na yun, ito ay kalimutan niya ang pagsasabong at malaya ng patayin ni Siling ang kanyang mga tinaling mga manok. At dumating ang oras ng pagsasabong, pumunta si Kulas at si Castor sa sabungan, at si Teban naman ay inutusan ni Siling na pupusta sa kalaban ng manok ni Kulas. At doon, ang pagdating nila doon sa sabungan ay nilagyan na ng karayom ang paa ng manok ni Kulas. At saka si Kulas ay pupusta doon sa kalaban ng kanyang manok. Pagkatapos nun, si Teban naman ay pupusta sa kalaban ng manok. Ang nangyayari, nung nag-aaway na ang dalawang manok, ay natimprano sa liig ang manok ng kalaban na pinupustaan ni Castor. Si Siling naman, na inuutosan niya si Teban na pumusta sa kalaban ng manok ni Castor, ay kahit na nanghina ang paa ng manok ni Castor, ay natimprano niya sa liig ang kanyang kalaban, at yaoy ikakamatay ng kalaban ng manok ni Castor. At pareho silang dalawa ay natalo. At yun, pag uwi ni Teban, sinabi niya kay Siling na natalo sila sa laban. Ang akala ni Siling ay nanalo si Kulas. Pareho pala silang dalawang natalo. Pareho pala silang dalawang natalo. At kahit na natalo silang dalawa, masaya naman si Siling dahil ang kaniyang mga kapitbahay ay iniimbitan niya upang
doon maghapunan sa kanilang bahay dahil iihawin niya ang lahat ng tinaling manok ni Castor. At yun lang po, nagtatapos ang istorya ng akdang sa pula at sa puti. Maraming salamat po. God bless. Ngayon ay dumako naman tayo sa kayarian ng dula. Mutawi sa dulang ito, pinamagataang sa pula sa puti ang genre pangkomedya sapagkat ang nilalaman nito ay purong katatawanan lamang at ito ay nagtatapos ng katatawanan. Sa teorya naman ay nung isinuri namin ang dulang ito ay nakita namin ang teoryang realismo sapagkat ang mga pangyayari sa kwento ay makatotohanan sapagkat ang mga pangyayari ay tunay na nagaganap sa buhay ng tao. Halimbawa na lamang ang sabungan na mapahanggang ngayon ay uso pa rin at may nagsasabog pa rin. Dumako naman tayo sa pagsusuring pang nilalaman. Tauhan. Si Kulas ay ang pangunahing tauhan na may bahay ni Siling. Itong si Kulas ay nalulong sa sugal na sabong kahit pa ulit-ulit na siyang natalo. Hindi pa rin tumigil na baka swertihin pa. Itong si Siling ang asawa ni Kulas na siya ring namomroblema sapagkat lagi na lang talo kung umuwi ang asawang si Kulas. Galing sa sabong at nag-isip ng paraan para hindi sila tuluyang mabaon sa kahirapan. Ito naman si Tiban, ang ingot na kasambahay na nina Kulas at Siling. Siya rin ang palihim na inuutosan ni Siling para pumusta sa sabungan at tayaan ang manok ng kalaban upang sa gayon ay kahit manalo man o matalo si Kulas sa sabong ay wala pa rin itong talo. Si Castor naman ay siya ang kasamahan ni Kulas sa sabungan na nagturo ng mga estratehiya sa kanya upang manalo sa sabungan na dahilan ng pagkaroon ni Kulas ng pag-asa pagdating sa pagsugal na makapagpawago ng buhay nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nanalo ang manok ni Kulas at kahit ganoon ay wala siyang naiuwing pera kaya pagka-uwi niya sa bahay ay magiging tinula na ang manok niya. So ang tagpuan ay ang pinangyarihan ng dula ay masabi ko sa isang baryo o barangay na may malapit na lugar sa sabungan kung saan rin nakatira ang mag-asawang sina Kulas at Siling. Ang gintong aral sa akdang ito ay nakapagdudulot na makasarili sa isang tao at pareho itong ipinagbabawal ng batas ng Diyos at ng tao. Kaya ito ay nagbibigay ng makasarili at kasakiman ng isang tao. Kaya nararapat lamang na ito ay iwasan ang pagsusugal kasi ito ay nagdudulot ng ikakasama sa atin at nagdudulot ng pagkabaon sa kahirapan. Ngayon, ang susunod namang tatalakayin ay ang bisang pangkaisipan. Sa pagbasa ng akdang ito ay naisip namin na ang mga Pilipino ay lakas talagang naniniwala sa swerte na makukuha sa mga sugal na kanilang sinasalihan. Lalo na kapag mapaginipan nila na sila ay mananalo at hindi lang din naman ang mga matatanda ang naniniwala sa swerte, pati na rin ang mga kabataan ngayon na nag-aaral ay naniniwala din sa swerte. Halimbawa, kapag umaasa na ang isang mag-aaral na swertihin ito na makapasa sa kanyang exam o sa mga nag-take ng bar exam na sobrang hirap na naniniwala na lang talaga na swertihin silang makapasar nito. Isabisang pandamdamin, bilang taga-suri ay nakaramdam kami ng pag-aawa kay Siling dahil mas inalagaan pa ni Kulas ang kanyang mga manok kaysa kanyang asawa na bihira lamang niya itong kumustahin. Sapagkat sa huli kami ay nasiyahan dahil natalo sa sugal si Kulas at ang kanyang pangako kay Siling na kapag sila ay matalo ulit ay kakatayin na ang lahat ng kanilang mga manok, na kung saan ito ay natupad dahil nga natalo sila sa sabong. At ngayon, isusunod naman natin ang bisang pangkaasalan.
Matapos naming mabasa ang akda, natutuhan namin na maging madiskarte at dapat mag-iasa sa swerte ang anumang bagay. Bagkos, tayo'y magsikap ng mabuti upang makamit ang mga inaasam sa buhay. At ngayon, isusunod naman natin ang Kamalayang Panlipunan. Sa dulang sa pula sa puti ni Francisco Soc Rodrigo, nakapaloob ang Kamalayang Panlipunan na nagmumulat sa atin sa mga isyu ng lipunan, partikular sa ugali at pag-asa sa karamihan sa swerte, at maging sa pagkalulong sa sugal na hindi nakikita ang masamang epekto nito. So, yun lamang po at yun lamang po nagtatapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat!